Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap naming huwag mong ipahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro na sumampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesucristo na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at nakakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gayunpaman, gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwang ng maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang ulirang ng inyong mga kawan. Ang pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol, ako'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam ng pastulan, at tinaakin niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ang sang-ayon sa pangako ng kanyang binitiwan, sa matuwid na landasin doon ko inaakay, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan. Hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko ang sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito ay iyong ginagawang makikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal
nadaig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nakakatawa nga na ang pagdiriwang natin, ang pinagpipistahan natin ngayon ay ang isang upuan o ang tawag dito ay katedra. Pero itong upuan na ito na matatagpuan natin doon sa Vatikano, sa St. Peter's Square, pinakamalaking katedral sa buong mundo. Matatagpuan ang silyang ito. Pero ang pinagdiriwang natin ay ang sinusimbolo nito. Bakit nga ba ang tawag ay katedra? Meron tayong mga katedral. Ito ang panulukang simbahan sa lahat ng dioceses. Kasi nga matatagpuan doon yung katedra. Ibig sabihin, upuan. Usually, ang obispo, kapag nagpapangaral, siya ay nakaupo. Di ba? Yung mga hari, mga reyna, meron silang trono. At kaya ganun na lang ang pagpapahalaga sa upuang ito. Dahil si Jesus mismo ang tumawag kay Pedro bilang mamuno sa buong simbahan. At ang kanyang pamumuno ay hindi pa natatapos hanggang ngayon, di ba? May tinatawag tayo apostolic succession. Hanggang ngayon, ang lahat ng paring Katoliko ay nakaugnay doon sa pagka-orden ni Jesus sa kanyang mga apostol. Wala pong patid. Hindi katulad sa ibang simbahan, pag nahiwalay sila sa Papa o sa simbahang Katolika, napatid na. Kaya nga, nagpapatuloy dito ang gawain ng Panginoong Hesus, ang pagkaka-orden. Pero, maraming tinawag ang Panginoong Hesus, iisa lang ang itinalaga niyang Pedro, at sabi niya, ito ay ibig sabihin bato, kung saan ay itinayo ng Panginoong Hesus sa kanyang simbahan. Kaya nga, pasa-pasa ito hanggang ngayon sa ating mahal na Papa Francisco. At ano bang kahalagahan nito? Pinapakita na si Jesus, although wala na siya sa mundo, nagpapatuloy ang kanyang presensya sa mga taong pinili niya
na nakikita natin, naririnig, nakakapiling upang ipahayag at ipadama at ipakita ang kanyang pamumuno. Si Pedro, kung tutuusin, ay hindi naman talaga karapat-dapat. Diba? Matapos niyang tawagin si Jesus bilang Mesiyas, ang tagapagligtas. Nung tanungin niya sa ating ebanghelyo, kung sino nga ba siya? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Makalipas lang ilang saglit nung ipahayag ng Panginoong Hesus ang kanyang misyon na siya ay magpapakasakit at papatayin. Ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Sabi ni Pedro sa kanya, "Over my dead body, hindi ko hahayaan ito." Biruin nyo, katatawag na sa kanyang Pedro, tinawag siya kaagad na Satanas. Sabi niya, hindi lumayo ka sa akin, Satanas, dahil kinokontra mo ang kalooban ng Diyos. Alam niyo ba, ibig sabihin ng Satanas? Opposition. Kaya nga, napakahalaga na ang tinatalagang namumuno ay nakikinig sa Diyos at nagdarasal. Kaya nga pinili si Pedro, sabi niya, nung sabihin ni Pedro na si Jesus ang Kristo, sabi ng Panginoong Yesus, "Napakapalad mo dahil ang katotohanan ito'y inihayag sa iyo ng aking Amang nasa langit." So merong direct connection si Pedro sa Ama. Nakikinig siya sa pamagitan ng pananalangin sa tinig ng Diyos. At later on, noong Pentecostes, bumaba sa mga apostol at pangunahin dito muli si Pedro, ang Espiritu Santo. At simula noon, nagkaroon na sila ng kalakasan upang ipagpatuloy ang sinimulang misyon ng Panginoong Hesus. Nung una, di ba, 3 beses niya pang ipinagkanulo si Jesus at tinutulugan niya pa yung mga mahalagang yugto na sinasama sila ni Jesus sa pagpapakita sa bundok at sa pananalangin sa hardin ng Getsemani. Pero sa pagbaba ng Espiritu Santo, maliban sa pakikinig sa tinig ng Ama, ito ang kakaiba kay Pedro. Siya ay ang hiwaga ng pagiging Kristo ni Jesus ay pinahayagan ng Ama. Kaya nga, makita natin, ang pinipili ng Diyos ay mga may hina. Walang perpekto na pinipili ang Diyos kasi makatao pa rin. Ngunit, nandoon ang grasya, ang pagpapala ng Diyos. Kaya nga sa pagdiriwang natin ng kapistahan ito ng luklukan ni Apostol San Pedro, ay kinikilala natin ang kalooban ni Kristo na magtalaga ng isang tinatawag natin ngayon na Santo Papa upang ang kanyang presensya ay patuloy na madama natin sa ating simbahang Katolika. Amen. Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at ulo ng simbahan. Taglay ang tapat na pagtitiwala sa iyo, nananalangin kami bilang isang pamayanang may pananampalataya sa pamuno ng kahalili ni San Pedro. Sa bawat panalangin ating tutugon, basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang ating Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod
Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng ministeryo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga tapat sa Diyos na namayapa naway makasama ng mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Idulog din natin ngayon ang ating mga pansariling panalangin at gayon din ang mga intensyon ng mga nagpapamisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ama, tulungan mo kaming maging mga tapat na tagasunod ng iyong anak sa pamamagitan ng aming pagsunod sa pag-akay ng kahalili ni San Pedro. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lubikas sa libutan, sa ikandang loob narito ang aming may alay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lubikas sa libutan, sa kagandahang loob narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at tumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan.
Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inibot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Pedro at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo." Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay tayo ngayon paghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tumatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang naming ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo. Ang ginanap naming pakipagpalitang handog sa iyo ngayon ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at wagat at habag ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panalangin kay San Miguel Arcangel. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.